Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng administrasyong Marcos. Sabi pang gustong kumalas. Di ba, ha? sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, Ha? meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Wala nung nangyari sa dating Pangulong Duterte. Isa-isa nang nagkalasan ang mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayaw na. Ayun na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko nalungkot sa balita na yan, Nelson. No? Bakit? Alam mo, kasi tayo, ugali natin, ayaw natin, lalo yung magkakapatid. Di ba? Yung biological na kapatid mo, di ba? Sa laman, yung mag-aaway kayo dahil sa laman sa politika. Nakakalungkot yung bagay na yan, Nelson. Kung matatandaan natin, Jen, sa tingin ko, nauna nga ang alyansang alisinse. Dahil dun hindi siya binanggit. Oo, matatandaan nyo, nung last na rally, campaign rally, ay 11 na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, di ba? Sa Cavite yan eh. Oo. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawas sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Mukhang marami pang gustong kumalas. Di ba, ha? sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, Ha? meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa? Na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit eh. Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, Maintindihan alam mo. naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Oo. Yung Na Alan talagang Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi mo pwedeng Dante Marcoleta. Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? Ano May kinakanta? LSS eh, yung lasong syndrome. Ang inakanta-kanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun, dapat. Ayun, dapat. Number 38 sa balota. Ayaw ko na nung Pia kayo tano. Hindi ah. Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo eh. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Oh. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate Ba? and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. Ha? Mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny ah. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Dyan, ako naman, di ba, kung katarungan ng pag-iisipan mo, doon sa ibang bansa niya, di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran
at ang alam ko, nagpapalit din sila ng tax doon, sisingilin mo muna ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Oo, Parang double unfair taxation. Naman, di ba? Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Pa? Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile, well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan. Na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po yung mga homesick. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFW. Sabi pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Wala nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon. Isa-isa nang nagkalasan ang mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ito'y kanilang ipaaresto at pinadala sa daheg ng the Netherlands. Ayon pa nga sa balita ay takot na di umano ang karamihan sa mga kandidato ni Bongbong Marcos na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman, kanya-kanya na silang pulasan sa partido ni Bongbong Marcos. Matatandaang nauna nang umalis sa bagong alyansa ang mismong kapatid ni BBM na si Senadora Amy Marcos. Napabalita din na kakalas na rin si Senadora Pia Cayetano na kilalang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Ang susunod naman nakakalas ay si Camille Villar na kilalang maka-Duterte ang pamilya at kung maging independent ito ay walaan niyang magiging problema dahil may makinarya ang pamilya Villar at kayang ipanalo ang kanyang kandidatura kahit hindi umasa kay Bongbong Marcos na puro kamalasan lamang ang hatid sa kanila. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, huwag po kayong maniwala sa survey. Mind conditioning yan, bayad sila ng mga politiko. Lahat ng mga nakausap ko, straight PDP ang iboboto. Sa May 12 ang tunay na survey. Kaya takot ang alyansa at nagpapanik na. Lumabas na ang katotohanan. Alyansa ni Bangag na buwag dahil sa katarayduran ni Kuting at dahil sa korupsyon at weak leader. Akala kasi nila kapag naaresto na si Tatay Digong, katapusan na ng Duterte. Malaking pagkakamali nila. Hindi nila naisip na ang taong bayan ang nangmamahal kay Tatay Diggs, 90%. Lagot sila. Straight PDP laban po tayo. Pia Cayetano, inaasahan ko yan dahil hayagang kinontra ang illegal arrest kay FPRRD ng kapatid niya, ikalawang kakalasiping Lacson. Si Amy Marcos at Camille Villar ang mga nauna. Palagay ko, kapito ko si Tito Soto dahil ang anak niya ang chairman ng MTRCB. Ibang Soto, maliban kay Vico Soto, mga kasama sa alyansang Bagoong Pilipinas. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanlalamig na raw Kanino? sa kanyang kapatid. Akala ko pa naman. Hindi kay First Lady. Hindi ba the other way around na yung kapatid ang nanlamig sa kanyang Pakinggan natin. ading? Pakinggan natin si Senador Amy Marcos. Yeah, Ano nga sige. ba talaga nangyari? Senador Amy. Super ate. Hirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Niisa na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today.
Ayan. Ayun. Nalalamig na. Yung sinabi niya soberanya, Oo. malamang ang tinutukoy niya ron is kung pwedeng gawin kay Duterte to, kay dating Pangulo, Oo. pwede rin gawin doon sa mga susunod pa. Ayun na nga. Na didemanda mo lang doon, sisiraan at sisiraan mo, Oo. tapos padadala mo na ron. Ayun na nga. Dahil hindi mo kayang patunayan dito sa Pilipinas na kriminal nga yung iyong dinidemanda. Lalo yung mga impeachment official, impeachable official, no? Yes, Supreme Court, marami yung mga opisyalis ng bayan niya na impeachable eh. Paano kung gayon din ang nangyari, no? Kaya nga. Kaya, Merong impeachment case, so kaya naman sinampahan din ang kaso sa ICC. Oo. Kaya sinasabi niya yan. huli ka agad. Oo. Kaya ang ginawa ho ng Senador Amy Marcos, dahil dyan, total, malamig ka naman na sa akin, ayoko na rin sa'yo. Yun. Oo. Ha? Ayaw na. Ayun na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko nalungkot sa balita na yan, Nelson. No? Bakit? Alam mo, kasi tayo, ugali natin, ayaw natin, lalo yung magkakapatid, di ba? Yung biological nakapatid mo, di ba? Sa laman, yung mag-aaway kayo dahil sa laman sa politika. Nakakalungkot yung bagay na yan, Nelson. Kung matatandaan natin, Jen, sa tingin ko, nauna nga ang alyansang alisin siya eh. Dahil hindi siya binanggit eh. Oo, matatandaan nyo, nung last na rally, campaign rally, ay 11 na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, di ba? Sa Cavite yan eh. Oo. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon ha. Marami pang gustong kumalas. Di ba, ha? sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, Ha? meron ngayon mga kumakandidato na kabahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pagka-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days baka kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit eh. Oho. Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, Maintindihan alam mo. naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Oo. Yung Na Alan talagang Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia, Pia, Pia Cayetano. Di ba pwedeng Dante Marcoleta? Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? May LSS siya eh, yung Lasong Syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun, dapat. Ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayoko na nung Pia kayo tanong. Hindi ah. Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Oh, yung pangalawa. Isa pa lang yung nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung Hindi ginawa. maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay, Oo. asawa, Asawa. anak. Oh. Ito anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Oh, tapos ngayon, Eto na. anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito yung sinasabi lang ng iba. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Aha. Pero ako, knowing bilyar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang Kaya. sumolo niyan. May ano yan eh, may sariling makinarya na. Yes, saka may resources yan. Kung Totoo yan. pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa Oo. ang alyansa, Malamang baka eh, bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Oo. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. Oo, NP yan eh. oo. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Ay di, hakatakin na yun.
At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Oo nga. Manny Villar at saka Cynthia Villar. Funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, Oo nga, oo nga. hindi ko na sasabihin kung sino. Alamin na lang. Kung sino yung Sino NP? sa tatlo ng miyembro dyan ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Yun lang naman ang... sana. Mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin nila... Hindi, kompleto naman, 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Meron, kaya lang mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natatandaan mo yun, di ba? Kompleto. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Oo. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang Yun, ng suka yun. eh. Magkakaroon Doon nagsimula yes. yung napabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Oo. Ganun talaga. Eh? Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Di ba? Oo. Alam mo na, si Santol, kasama na sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin huhuli kung hikilos yung mga tao at sasabihin ang totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. Di ba? So ngayon, unti-unti na, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang Super Ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si Super Ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat niya, nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, abay dapat niya, kinasuhan niya bilang chairman ng Well, hindi Senate pa Committee yata on tapos Foreign na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli. Kung Hindi. meron pa silang makikitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. O yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Investigahan. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaaregluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titignan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan. Opo. Di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat aksyon na gagawin nila. Totoo. Yan. Ito, nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi siya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas yung dininig. Nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Mukhang ganun na nga nangyayari, Kuya Ben. Ako sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang paninindigan na ng ICC. Hawak na nila. Maliban na lamang kung merong mga petisyon ngayon na pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapagbibigyan nila yon. Hindi yun ang punto. Ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan
na wala naman silang, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbong? Kay Tulpo. Kaya Tulfo. Disgrasya. Huli. Na ito ito tinatanong mga nasa online yung mga netizen. Oh. Magsalita nga kayo. No. Yung mga Tulpo. Anong posisyon nyo dito? Wala. Diba? Mahirap muna kaya. Tahimik nga daw Tahimik sila, muna sila tahimik sa eh. issue na ito. Medyo ano. Kasi si Erwin nasa Alyansa. Yun pa. Di ba? Oo. At si Kuya Rapi naman, alam mo naman ng medyo nang nakikiramdam din ko yan. Yun, ang sitwasyon natin. Kaya ako, safe, pinaka-safe, no talk, no mistakes na dyan. So, usapin na yan. So wala. Diba? Kung ako isang politiko. Tameme. Tameme mo Tama na. yung sinasabi ng mga nasa social media. Tameme. Ay, oo naman. Ay, Ako talaga. aminin ko na, opo, tameme ako sa issue na ako politiko. Oo. Ina-analyze ko pa kasi, inaaral ko pa ang sitwasyon. Ayaw ko magpakadalos-dalos dyan. Ay, naku. Buti pa itong mga OFW, Jen. Ha? Sila kasi mayroon ng stand dito ha? Ingat sila dyan, ano? Ingat Alam niyo, yung mga yung OFW. maliliit, yan yung nakapupuwing. Yun Ang na nga. sabi ng mga OFW, lalo na dyan sa Europa, teka muna, ha? Total, inapi nyo ang aming dating minamahal na Pangulong Digong, Okay. hindi muna kami mag-re-remit ng pera. Nako. Hindi tatamaan ang ekonomiya natin yan. Eh, So, hindi naman. nagbabanta sila ngayon. 1 week lang naman ito. 1 week. Oo. Oo. So, 1 week na no remittance? Yun ang sinabi. Pero hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin, di ba? Sa Europa yan, ha? Yung OFW sa Europa? Yun lang yung mga napabalita. Okay. At itinanong naman ito sa Palace Press Officer kay Attorney Claire Castro. Oho. Ito naman ang kanyang sagot. Pakinggan po natin. Attorney Claire, anong sagot mo doon sa mga OFW na hindi daw na magre-remit? Wait lang daw muna. Sabi na, wait lang na, son, ha? Wait lang. May kausap Standby pa sa May telepono. kausap na sa cellphone lang, ano, ha? Alam ko, meron din atang komento dyan si Senador John Enrile, no? Son, eh. Kaya lang, unahin muna natin itong si Para Attorney magkaroon ng Claire. magandang konteksto, no? Oo. Kasi ito ang una nagsalita eh. Oo. Si Attorney Claire eh. Pero yun bang pahayag ng mga OFW, ito yung mga supporters ng Yes. dating Pangulong Duterte? Kasi may grupo sila, yung maisog OFW ata. So yun ang kanilang banta, no? Pero Kuya Benny, tayo naman ikaw naman may malawak kang kaalaman dito. Kung halimbawa, ng maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi nagpadala sa Pilipinas, ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung hihina lalo yung pera natin. Aha. Okay? At syempre, yung deposits natin dito, bababa. Tamaan din yung stocks dyan. No? Maraming repercussion yan. No? But, of course, isa sa malaki tatamaan, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling mga pamilya natin dito ay tatamaan. Ayun, yung pamilya mismo. So, yan yung magiging hindi siguro magandang solusyon yan. Aha. No? Kung akong tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat siguro mga OFW maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling Sariling pamilya. pamilya. Yes. Pero ilang araw daw ba yung ano nila? Babala? One week? 1 week. 7 araw lang? Eh di, pagkakinapos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kayo sa amin tatlo. Hindi. Yung mga pamilya. Sa ating milyonaryong magsasaka. Di ba? One week. Tapos pag nakita, mukhang effective. Sige, 1 week pa. Yun ang masakit na katotohanan. Alam mo ba? Oo. Napakatagal naman yan. Nako. Alam ko kahapon pa yung statement. Pero yun ba yung statement bang yan nag-snowball, ibig sabihin kasi OFW sa Europa yan Di ba? Kung makikita mo kasi dyan yung mga OFW, talagang sila Yung pagkakaisa. Oo, Nandun. voluntarily nagpunta. Ang lalayo na pinagmulan. Oo. Gano'n na yung magtiis sila ng isang linggo. Di ba? Ayun. O kaya, siyempre, sabihin nila, paano yung pamilya nyo rito? Hindi naman natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan, di ba? Oo. O kaya, padala na ako ngayon kasi next week hindi na. Oo. Nako. Oo. Ano ba? Wala pa ba? Oo. Tuloy lang daw. Ang sabi naman ni Enrile, eto na tayo. Ay, sige, Iwanan na natin si Attorney Claire. Balikan natin sa Attorney Claire. Hindi mahanap Oo. Oo. Hindi mahanap. Ang sabi naman ng Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, Ops, maghunos dili kayo. Ha? Ang pinatutunggalan niya yung mga OFW. Oo. Okay. Oo. Ang sabi niya,
Ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, di ba? Oo. Kasi baka magkamali tayo ng kung ano Direct sinabi. quote. Oo. Oo. Magiging fake news pa tayo. At maraming nagkakamali dyan, ha? Meron ba tayong boss yata ni JP eh? Walang boses yan. Kasi Wala ba? post lang ito. Post lang ba ni Senador? Okay. Kaya no, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country, Ang sunto ko sino man ang nagpayo Yun. sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat na suspindihin, Yun. hindi mag-remit, Oo. hindi magpadala, Oo. na kinikita sa Pilipinas ay should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. pag-isipan niyo mabuti yan. Oo. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Oo. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. The Para mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny. Oo. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Jen, ako naman, di ba? Kung katarungan ng pag-iisipan mo, Oo. doon sa ibang bansa niya, di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran at ang alam ko, nagpapal din sila ng tax doon. Sisingilin mo muna ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Oh, Parang double unfair taxation. naman. Di ba? Oh. Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Pa? Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile, well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan. Na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po yung mga homesick. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFWs. Parang yung babala ng OFW, kinontra din niya, no? Oo. Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, pag-isipan niyo mabuti yan. Kung ano magiging epekto sa inyo at sa ating bansa. Period. Mas maganda pa sana, no? Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin. yes, 'Di ba? na para bang iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito. Parang ganun yung dating nitong sagot niya. Hindi lang yun, Jen. Ha? Oo. Sasabihin na rin natin na parang naghahalucinate si Enrile Ganun ba? na kaya niyang kontrolado niya ang Senado at ang House of Representatives. Diba? Kinontra siya. Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kinontra. Kasi yung sinasabi niya na isususpende yung mga pribilehiyo ng OFW, kailangan niya pagbutuhan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Baka akala ni Enrile siya pa ang Senate President ngayon. Ha? Sino ba ang Senate President ngayon? Senate President Cheese Escudero. Hindi siya ang tanungin natin. May salita ba siya? Nag-comment pa siya? Nag-react siya doon sa statement Senate ni Manong President. Johnny? Sabi daw ni Enrile, tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na hindi magre-remit. Tax privilege yan, no? Oo. Eto ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, Sa Cheese. Sabi ni Cheese, sagot ni Cheese. ang sabi ni Enrile, sige nga, pakikinggan kita, Cheese Escudero. Anong maipapayo mo sa akin? Sige. Okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, oo nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. At saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense
hindi na rin si Marcos Sr. ang presidente. Oo. So hindi na kami, Junior na pala hindi na kayo. pala kami nakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin, yun ang Hindi na gagawin. rin ako custom. Tsaka matanda na nga pala ako ngayon. Naku, pasensya na at ako malilimutin na Pakinggan natin si Senate President Chis Cordero. Ang sabi po ni Chis, may Yan na. shot si Chis? Meron. Pinaghandaan ko yan eh. Meron. Meron. Pakinggan Hindi natin. South Korea yan. Ano masasabi mo, Viral na SP naman Chis? yan. Sige. Para sa akin, karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. Ayun. Ito, linaw, no? Ano ba sabi? Peaceful protest. Oo. Di ba? Kung baga Isang uri karapatan ng- yan. Isang uri ng pagpapahayag. Bagay. At saka hindi siya sumang-ayon dun sa mga suggestion ni Enrile. Pero nandoon pa rin yung warning niya. Makaka-apekto man yan sa ekonomiya, maapektuhan din pamilya niyo. Tama. Oh, di ba? Ako, kuya nga, kung sinabi ni Manong Johnny, doon sa punto na yon, ang problema siya mismo ay nagkontra babala sa mga OFWs. Parang doon naman ata tayo may disgusto. Nabanggit ba itong mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile? Dun Ano mo sabi? Ang sabi kasi ni Escudero, Oo. hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa Hindi nasabi. Anong paliwanag nga? Sige, tuloy at mo yan. kailangang Oo. desisyon ito ng buong Kongreso. So kailangan Yes. din ng House. Ito pa, hindi rin nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang recess. naka-recess. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Bayan ko, Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay ka
Pilipinas. Haba. Irene Oikawa, vocal. Magkakaisa sa Pilipinas. Alright! Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Asenso at taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Hindi ang pagkaaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin at dapat magkasundo. Payapa ang ating bansa. Asenso at tayo. Ang kahirapan sa bansa ay lumulubha. Kailangan harapin ang marami nating problema. Maraming nagugutom sa Maynila at probinsya. Maraming trabahan na hindi sapat ang kinikita. Pag-ilang hindi sapat ang pagkain sa mesa. Kapag sila'y nagkasakit, wala rin pagpa-hospital. Sa buhay ang pinapasa, hindi kalabidad. At tumataas ang antas ng kriminalidad. Hindi mabuting panoorin na puro na lang kamihan. Kaliwat ka ng batikos, kabi-kabilang alitan. At dapat asikasuhin at kailangan malunasan ay yung mga problemang nagpapahirap sa ating bayan. Tingnan panahon, pagkakaisa ang solusyon. Pagtulungan tayo, ito ang kailangan ngayon. Dapat nagkakaisa para mayapa ang bansa. Pagkakaisa ang kailangan, hindi pamumulitika. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Ang bayan ay unahin na dapat magkaisa. Itigil ang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin na dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aasenso at tayo. Sana po ay pansinin itong aming sinasabi. Kapayapaan ito ang nais namin na mangyari. Ang problema ng bayan ay napakarami. Itigil ang bakayan at pagkakabahagi. Ay mayabang, hindi mahabahagi. Ang bansa ay masaya, walang kapi-kapi. Ang bansa ay unay, pag hindi kanya-kanya. Pagkakaisa, ito ang dapat nating magawa. Una para harapin mga problema ng bansa. Sa pagbabangayan ng bayan ang nagdusa. Nauubos lang ang oras ay hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Panahon na para harapin mga problema ng bansa. At magkaisang lahat mga hindi halatang bansa. Huwag nang ubusin ang oras sa hindi mahalaga. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Ang bayan ay unahin, dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay alisin na dapat magkaisa. Aasenso ka tayo bansa. Bayan ay unahin na dapat magkaisa. Hindi lang pag-aaway at ang pagkakagulo. Ang galit ay alisin, dapat magkasundo. Kung mayapa ang ating bansa, aasenso ka tayo. Ang bigyan ng panahon, kinabukasan ng bansa. Taong bayan ay unahin at dapat magkaisa. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.